Amen. Isang maganda, masaya. So Jesus, patuloy po tayong ibagay sa diwa at presensya ng ating Panginoon. And so Lord, pinupurit, pinapasalamatan ka namin. Tunay nga Panginoon na napakabuti at tapat mo sa aming mga buhay. Patuloy o Diyos na tanggapin mo ang aming papurit pasasalamat na nararapat para sa iyo Panginoon. Tanging ang puso lamang po namin ang aming maaalay sa iyo. Kaya narito ang buhay namin handang magpaggamit sa iyo, God. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Yes, Jesus. Kaluwalhatian at karangalan halay sa iyo. Sa iyo ang papuri. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan halay sa iyo. O narito, narito
Jesus, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus, sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa umagang ito, sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Salamat, Ama, na dinako mo ang aming mga pangyapak sa lugaring ito. Pasabay-sabay kaming magpuri sa iyo, magpasalamat, at walatihin ang iyong pangalang Kristo Jesus. Panginoon, patuloy kaming nagpupuri sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa magandang araw, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon. Sa magandang buhay, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay may gagawin ka, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga bagay, Panginoon, na patuloy mong ipinagkaloob at ipagkakaloob pa, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba, Ama. Kung ano man ang iyong nakikitang karumihan sa aming mga puso, sa mga kung ano man amin naisip, nasabi o nagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon, at nagpapalinis sa iyong dugong banal, Panginoon. Lord, alam namin, araw-araw, Panginoon, oras-oras, minuminuto, Panginoon, at kami nagkakasala, Panginoon. Kaya batid mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso, ang laman ng aming mga isip, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, pinatawad mo na kami sa iyong aming mga kasalanan, Panginoon. At ganun din, Panginoon, nagpapatawad din kami, Panginoon, sa mga nagkakasala sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy lang itinataas ko, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon. Lord, sa lahat ng iyong mga gagamitin, Panginoon, magmula sa simula, Panginoon, hanggang sa huli, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa maghahatid ng mensahe, Panginoon, sa umagang ito. Lord, langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Ilagay mo lamang siya sa iyong likuran. At lahat ng mga salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay yung katataas at kaluluhati ng iyong pangalan. Yes, Jesus, lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay magsisilbing gabay namin sa isang linggo, Panginoon, na aming tatahakin, Panginoon. Lord, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ay marami kang pagagalingin, Panginoon. Marami kang palalakasin, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Yes, Jesus. At Lord, dalangin din namin ang aming mga pinagkakakuhanan ng pangkabuhayan, Panginoon. Hanap buhay man ito, Panginoon, Lord God. Paghahayupan man ito, Panginoon. Pagtataniman, Panginoon, Lord God. Sa pribado, sa publiko man ito, Panginoon, ang aming mga trabaho. Lord, patuloy mo kami pagpalain, Panginoon. Patuloy mong ibigay ang lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Yes, Jesus. Dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming dakilang provider, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. At dalangin din namin, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng aming gagawin, Panginoon, sa iyo na lang namin pinaubaya, Panginoon. Lord, salamat. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa rito, Lord God. Ay kumuha ka ng mga pangyapak sa lugar ito upang sabay-sabay kaming magpupuri sa iyong pangalan. Yes, Jesus. At dalangin din namin, Lord, ang sa live stream, Panginoon, patuloy mo rin silang pagpalain, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen! Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na dakila. Amen! Patuloy tayong magalak sa presensya niya dahil tunay nga nasa Diyos ang tunay na kagalakan. May galak, may siya, may tuwa
Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwahatin siya. Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwahatin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwahatin siya. Mga kamay itaas, lumutan ng mataas, sa galakay sumigaw. Mga kamay itaas, lumutan ng mataas, sa galakay sumigaw. Sumigaw. Yes, Jesus. So Lord, patuloy ka po namin pinupuri. Tunay nga Panginoon na ang aming puso ay sumisigaw ng kagalakan at pasasalamat na nararapat para sa iyo, Panginoon. Ikaw ay tapat, ikaw ay sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Yes, O Jesus. Hallelujah. Yes, O Jesus. Jesus, we welcome you. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Yes, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Oh, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus, ikaw lamang, sa'yo lamang, sa'yo lamang, sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo.
ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, ikaw lamang. Jesus, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Panginoon, wala kang katulad, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Panginoon, itataas, ihahayag pangalan mo'y itataniyak ang pagsamba. Ialay, Panginoon, ikaw lamang. Mga salita mo, mga salita mo ang kailangan ko. Siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaliw. Isip ko ngayon binabago, itataas
Tulad po, Ama, ng aming inawit na si Jesus lamang po ang aming tinataas sa aming buhay. Siya lamang ang karapat-dapat namin itanghal palagi sapagkat siya po may hawak na aming kinabukasan. Patawad kung minsan namamali ang aming mga puso. Minsan nagtitiwala kami sa aming sariling lakas. Pero salamat na ang banal na Espiritu palagi ang gumagabay sa amin para turo sa amin na dapat parangalan lagi si Jesus. Siya lamang ang kasapatan ng aming buhay. Sa pangalan na Jesus, may kalakasan, may kapayapaan, may kaligtasan, may kapatawaran, at may kasagutan sa panalangin. We declare that Jesus is Lord sa buong bansang Pilipinas. We declare that Jesus is Lord sa buong mundo. We declare that Jesus is Lord sa aming family, sa body of Christ, sa Pilipinas. Si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat, ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Kaya kami nagpapakumbaba at patuloy namang na sa kanyang pangalan ay dinideklara namin may kagalingan in the name of Jesus at may kasapatan sa buhay. Salamat po Diyos sa umagang ito. Nakikita niyo po yung damdamin ng isang ama, damdamin ng isang ina, isang dalaga, isang binata, ng ibang lahi. Bawat kalagayan ng tao ay nakikita mo sa panahong ito. Kahit hibla ng buhok namin, bilang mo, mga Pilipino, ibang lahi, mga OFW, yung mga nasa tahanan. Lord, ang inyo lamang salita ang nagbibigay ng direction sa aming buhay na pinangahawakan namin, na nasasahop kami ng inyong kalooban kapag grounded po kami na inyong salita. Kami po yung nagpapakumbaba at kayo lamang lagi ang maitaas sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise God. Ano po, mainit na po yung panahon. Kahit po mahigit 1 linggo na nagbagyuhan. Gaano man kalakas ang bagyo ay hihinto pa rin. Amen? At walang bagyo na dumaan sa ating buhay na nanatili. Dumadaan lang yan. Ngayon, tag-init na uli. Amen? Kaya po, tuloy ang buhay. Sabi mo sa katabi, tuloy ang buhay. Amen. Salamat po sa patuloy po nating pagsishare. At marami po yung nakakakilala kay Lord. So, ang topic po natin ngayong umaga ay yan, revelation from the storm. Kapahayagan galing sa bagyo. Amen? So, nung nakaraang yung itinuro ni Pastora Esa ay mamimili tayo. At alam ko naman nakapili na tayo. Kahit makaipot na pintuan, makitidadaan, ang dulo naman nito ay buhay na wala hanggan. Kahit sa buhay, may pagtitiis, may sakripisyo, basta ginagawa natin ang tama. Mabuti, kalugod-lugod sa Diyos, may sukli po yan. May pag-aani pa rin yan. Ang pag-aani niya, yung pangako, buhay na wala hanggan. Yung namang 100, maaliwalas, nagagawa mo yung gusto mo, walang kumokontrol sa iyo, wala kang pinapakinggan. Malawak na daan yun eh. Walang pwedeng magsalita sa iyo, untouchable people ka. Yun yung maluwang na daan eh, nagagawa mo lahat yung gusto mo eh. Yung malapad na pintuan, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Impyerno po ang dulo nito. Amen? At marami po ang pumapasok doon. Kaya ang buhay hindi sa majority. Amen? Ang kaligtasan po kasi hindi naman, alam niyo po kahit kayo po may mga anak, apo, kailangan na ituro din natin sa kanila yung daan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi pwede yung minana natin, yung mga ritual, yung mga traditional na. Kapag ako'y sumisimba, ligtas na rin yung pamilya ko. Kapag ako'y naligtas, damay na yung pamilya ko. Hindi po. Ang kaligtasan po, individual.
Kasi ito, personal na relasyon kay Kristo. Kaya kahit bata pa yung mga anak natin, apo, kailangan ipaliwanag din natin yung nasa Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, patungo sa Ama. Kailangan din nilang tanggapin sa kanilang puso ang Panginoon. Amen? Kasi ang sabi po sa John 3:3, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng kapanganakan muli, ito po ay kapanganakang espiritual. Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Iba po yung kapanganakang pisikal. Lahat tayo ay may mga magulang, salamat po. Pero iba po yun. Yun po ay bahagi lamang ng buhay sa mundong ito, pero hindi po yun yung magdadala sa langit. Lahat naman tao ay pinanganak sa pisikal Pero ang magtatagumpay tayo kapag na-encounter natin si Jesus. Naranasan natin yung born-again experience. Na-regenerate yung ating espiritu. Amen? Sa loob po yan Pagbabago sa puso. Ang pagbabago po ng tao, magsisimula sa pagbabago ng puso. At ang pagbabago po ng puso, magsisimula kapag si Kristo tinanggap. Kaya yung nakikita natin na sa mundo, hindi natin masisi yung gumagawa ng masama. Kasi wala pa talaga sila relasyon kay Kristo. Mag-uumpisa na lang, magsisimula po yung pagbabago ng buhay kapag inaccept niya si Kristo. Kasi wala tayong lakas. Sabi nga ni Rick Warren, hanggat hindi nakakao ang tao kay Kristo, walang kalaban-laban siya sa dyablo. Naalala niyo po ba nung araw tayo, ako po ay marami rin vision. Ayaw ko namang gawin Ayaw kong maglasing, ayaw kong mag-drugs, ayaw kong gumawa ng masama. Pero wala akong lakas. Di ba may kanta, gusto kong bumait, di ko magawa. Amen. Kasi nga, wala tayong spiritual strength. Marami pong taong ganun yung puso, maganda. Kaya lang, hindi niya magawa. Bandage siya. Ibig sabihin, may nagkocontrol sa kanyang espiritu na ayaw naman niyang gawin yon. Kaya lang wala siyang lakas na mapaglabanan yun. At yan ay mangyayari lang kapag talagang totoong isinuko natin ating buhay kay Jesus. Surrender life is a power for life. Amen? Surrender life is a conqueror life. Surrender life is a overcomer life. Ngayon, revelation from the storm. Siyempre, maraming bagyo Ang bagyo, hindi po matatapos habang nasa lupa tayo. Sabihin mo siyang katabi, hindi matatapos ang bagyo. Pataas nga yan na-upgrade nga yan Amen? Pero sanay na tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sanay na tayo. Sa kabila ng bagyo, may kapayapaan pa rin. Kaya nga sabi, di ba, inawit kanina ng music, si Jesus ay sapat. Palakpakan natin ang Diyos sa music team. Totoo naman, nasa mundo pa tayong ito at ang buhay Kristiyano ay pakikibaka. Lagi may battle. Hello? At ang nagtatagumpay, hindi umaayaw. Amen? Hello? Ang nananalo, hindi umaayaw. Amen? Revelation from the storm. So, basahin natin doon po sa Marcos chapter 4, verse 35, 41. Ito po yung istorya na binagyo. Grabe, kaya nga wala exempted Kasama pa nga dito ang Panginoon Jesus Para bang sinasabi natin, bakit akala ko pagka Kristiyano na ako, may relasyon na ako, wala nang pagsubok. Wala nang bagyo sa buhay. Mas matindi nga. Amen? Kasi gagamitin tayo para magpalakas. Amen? Ito, mga alagad, kasama sa Jesus, bumagyo. Amen? Para bang sasabihin ng mga alagad, bakit bumagyo? Kasama natin ang ating master. Pero may mensahe. Kaya nga, revelation from the storm. Dito po sa Marcos chapter 4, verse 35 to 41, sabi rito, ginagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangka
sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Grabe, bumabagyo, natutulog si Jesus. Kaya po ba natin yon? Amen? Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Verse 40, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot hanggang ngayon? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng taong ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa utos niya. Ayan. So, kung totoo siya, naglilingkod naman sila. Amen. Nasa mission po sila eh. Galing nga sila sa hayuan eh. Magkakasama sila eh. Pag kasi noong panahon ni Jesus, dinidisciple niya yung mga alagad, kasama yun sa paglilingkod. Tulad natin. Sabi mo sa katabi, tulad natin. Amen. So ngayon, ano ba ang mensahe dito? What are the revelation from the storm? Ano ba yung mga kapahayagan ng bagyo? Number 1. Storm reveals the condition of man's heart. Pag daw may bagyo, inihahayag ng bagyo ang totoong kalagayan ng puso ng tao. Amen? Tanyo, doon sa verse 38. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad. Sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Nakita po ni Jesus yung talagang kalagayan ng mga alagad. Samantala, ang mga alagad na ito, mandaragat. Sanay sila sa dagat. Sanay sila sa pangangisda. Pero bakit natatakot sila? Samantalang sa Jesus natutulog. Amen? Nalantad. Sabihin mo siyang katabi, nalantad. Ang totoong pagkatao ng mga alagad. Amen? Nakita ng Panginoon Jesus kung sino sila talaga. Amen? Sabi po dito, sa quote na ito, madaling magpakabait pag maganda ang panahon. Amen? Sabi mo siyang katabi, madaling magpakabait pag maganda ang panahon. Amen? Pero pag may bagyo na sa buhay, dito lumalabas ang tunay nating pagkatao. Amen? Hello? Madali namang magpakabait talaga pag komportable ang kalagayan natin eh. Paano na pagka may bagyo sa buhay? Diyan na susukat kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Storms reveals the reality of man's helplessness condition. Inihahayag ng bagyo yung kawalan ng pag-asa ng tao. Amen? Yung totoong kondisyon. Tayo, minsan ay nakakalimot tayo eh. No? Ang kahinaan ng tao, madaling makalimot. Sabi mo siyang katabi, madaling makalimot. Yung napakinggan natin nung nakaraang linggo, ngayon nalilimutan na. Hello? Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi maraming distraction. Napakaraming distraction sa mundong ito. Ma-out of focus ka talaga. Maraming kukuha ng ating atensyon. Kaya yung binhi ng pananampalataya sa ating puso, nananakaw, natutuka agad ng ibon. Amen? Hello? Storms reveals man's limitation. So, inihahayag ng bagyo yung pagiging limitado ng tao. Wala naman talaga, limitado talaga tayo eh. Kaya napakaganda ng inawit natin eh. Di ba?
O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Di ba? Wala eh. Kahit pa sinong pinaka-ma-influensyang tao dito sa mundo, pinaka-mataas na ang posisyon, may hangganan yan. Amen? Hindi mo alam kung bukas, makalawa, buhay pa yan. Amen? Kaya kapag sa tao lang tayo nagtiwala, naku po, matatapos po yan. Kahit pa sabihin mo, may anting-anting ka, may agimat ka, matatapos po yan. Amen? Hello? Si Jesus lang ang hindi natatapos. Si Herodes nga, powerful na tao eh. Sa Gawa chapter 12, verse 23. Akala niya, kontrolado niya mga tao. Akala niya, siya pinakamakapangyarihan. At gusto pa niyang lampasan ang Diyos. Anong nangyari sa kanya? Inuod siya at namatay. Mababasa niyo po yan sa Gawa chapter 12, verse 23. Kailangan natin ng tao, kailangan natin ng connection, pero ang tao may limitasyon. Kay Jesus pa rin tayo magtatapos. Kaya nga siya yung Alpha at Omega. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, alam natin na tinetesting na ang Jesus yung mga alagad. Amen? Sinusubok lang niya yan. Alam na Jesus eh. Alam niya yung nangyayari sa buhay natin. Sabi mo sa katabi, alam ng Diyos yung nangyayari sa buhay mo. Nung time na yon, tutulog nga si Jesus eh. Alam niya na yon. Siya may hawak ng future natin eh. Omniscient siya. Siya ay Diyos na omniscient. Nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? Kaya, kung sa guro, di ba, bakit nagbibigay na exam ang mga guro? Ayan, nakalagay dyan. Bakit nagbibigay na exam ang mga guro? Palakpakan natin ng Diyos sa mga guro. Amen? Una, para malaman kung ano ang kalagayan ng kanila tinuturuan. Amen? Number 2, para malaman kung ano ang hindi pa alam ng kanyang tinuturuan. Yung mga alagad, marami pa silang hindi alam. Tulad natin, marami pa tayong hindi alam. Ako, tayong lahat. Kaya nga tayo naririto eh. Di ba? Hindi natin pwede sabihin na alam ko na lahat. May limitado nga tayo. Sa grasya at habaglaan tayo ng Diyos. Amen? Nakatatayo. Bakit nagbibigay ng exam ang mga guro? Para mas ma-improve ang kanyang tinuturuan. Sabi ni Jesus sa mga alagad, hanggang ngayon pa ba naman ay ganyan pa rin ang inyong pananampalataya? Hello? So yun dahilan kung bakit ang mga guro nagbibigay na exam. Para malaman kung ano ang kalagayan ng kanilang tinuturuan. Para malaman kung ano ang hindi alam ng kanyang tinuturuan. Para mas ma-improve ang kanyang tinuturuan. Ganon din po ang Panginoon Jesus sa buhay natin. Alam niya yung dulo natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan po natin, lahat tayo, yung 8 billion tao sa buong mundo, yung 120 milyong Pilipino, lahat tayo ay makakaranas ng bagyo sa buhay. Walang exempted. Ako, tayong lahat. I-mindset natin yan. Sabi mo siyang katabi, i-mindset mo na yan. Lahat tayo makakaranas ng bagyo sa buhay. Walang exempted. Tanungin niyo ako, bakit? Sinabi mismo ng Panginoon Jesus na makakaranas tayo ng kapighatian Sabi niya dito sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So wala exempted. Nakakaranas tayo. Ang buhay Kristiyano, hindi, nasama ka sa pakikipagrelasyon sa Diyos, nagkaroon ka, tapos na, hindi po. Amen? Marami pa tayong maranasan. Amen?
Pero may kapayapaan tayo. Hello? May inner peace pa rin tayo. Ayun ang sabi ng Panginoon Jesus eh. Amen? Magkakaroon kayo ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kaya kapag may personal tayong relasyon kay Kristo, may kapayapaan tayo. Nandiyan ang pagsubok. Hindi naman pinangako ng Diyos na walang pagsubok eh. Sabi niya nga rito eh, magdaranas kayo ng kapighatian. Pero napagtagumpayan ko na ang mundong ito. Amen? May bagyong ipinapahintulot ang Diyos. Ang tawag dito ay season of testing. May season ng buhay natin eh. Hindi naman palaging season of testing. Amen? Hindi naman puro lungkot, may saya din. Amen? Kagaya ng mga alagad, yung time na ito, nasa season of testing sila. Para bang yung nangyari kay Job? Sino po rito ang nakaranas ng kagaya po ng kay Job? Wala. Sino dito nakaranas? Isang araw, sunod-sunod ang bagyo. Amen. Pakaramdam ko, wala. Siguro may nakaranas dito ng bagyo, marahil nagkasakit ka, may dinala ka sa ospital, tapos na, tapos na. Pero si Job, sunod-sunod yung bagyo. Isang araw lang. Sabi mo sa iyong katabi, isang araw lang. Baka nga wala pa isang araw, baka kalahating araw lang eh. O, di ba? Matuwid na tao si Job. Hindi gumagawa ng masama. Amen? Mayaman. May 7,000 tupa. Alam niyo po ba yung mga nangyari sa buhay ni Job? Sa isang araw lang. Yung 7,000 tupa, tinamaan ng kidlat. May nagsumbong. Ako lang po nakaligtas. Yung ating tupahan ay tinamaan ng kidlat. Maya-maya, hindi pa tapos yung isa, may dumating na naman. Ako lang po nakaligtas. Yung 3,000 nating kamilyo. Kinuha ng mga Kaldeyo. Sa panahon ngayon, siguro, tulisan yon. Amen? Amen? Maya-maya naman, may dumating na naman na nagtatatakbo. Yung pong ating 1,000 baka at 500 asno, inagaw ng sabeyo. Tulisan din siguro yun. Amen? Ilan na po yung pagsubok ni Job na yon? Sunod-sunod. Ubos. Sabi mo siyang katabi, ubos. Ang kabuhayan. Ikaw may pan-Jollibee pa eh. Amen? Si Job, ubos. At hindi lang ito, hindi lang po ito ang masakit sa kanya. Yung 7 anak niyang lalaki at 3 babae, nagkakasiyahan. Close na close yung mga anak ni Job eh. Hinampas ng hangin yung bahay. Patay lahat. Amen? Meron po ba dito namatayan na sabay-sabay? Wala. Sabihin mo sa katabi, wala. Hello. Sa isang magulang, masakit po yun. Tuusin mo, lahat. Hindi man lang nagtira kahit isa. Merong nakakita na ako lang po ang nakaligtas. Nagsumbong. Sa loob yun na isang araw. Sabihin mo sa katabi, sa loob yun na isang araw. At hindi lamang yun. Ubos, kayamanan, kabuhayan, patay, anak, pamilya, kalusugan, pinakaialman. Nagkaroon siya ng mga bukol-bukol, pigsa. Sino po may pigsa dito? Wala naman eh. Di ba? Hello? At ang masakit pa rito, akala po nung mga kaibigan niya, yung sakit na naramdaman ni Job dahil sa kasalanan. Pinagbibintangan pa si Job. Kaya kami sakit. Kasi makasalanan ka. Amen? Di ba? Minsan ganun ang mga tao.
Akala nila pagka nagkasakit, nagkamali at nagkasala. Pero may season of testing eh. Sabi mo sa katabi, season of testing. Pero alam niyo po, ang konteksto talaga nito, ang may gawa nito si Satanas. Amen. Ang may kagagawan nito, demonyo. Hello, si Satanas. Kasi, pinagmamalaki ng Diyos si Job kay Satanas eh. Nakita mo ba yung lingkod ko si Job? Wala siyang katulad sa mundong ito. Malinis ang pamumuhay, hindi gumagawa ng masama, may takot sa akin. Sabi ni Satanas, kaya kala naman sinusunod ni Job, pinagpapala mo siya. Subukan mong huwag siyang pagpalain nang hindi kanya sundin. Sabi ng Diyos sa kanya, sige, gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. Kaya si Satanas po, limitado. Amen? Hindi siya omnipotent. Hindi siya makapangyarihan. Maliban lang ipahintulot ng Diyos. Si Satanas ay talunan. Amen? Inaalaw lang ng Diyos. Pinapahintulot, pero wala siyang power. Amen? Alam niyo po, tanungin niyo ako bakit? Lahat ng salaman hindi nagtatagal. Yung sa banal na espiritu lang ang nagtatagal. Ano mang pamunuan dito, ano mang power, bagsak yan sa kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ni Jesus. Walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Ano po? So, ganito, season of testing kay Job. Inalaw. Kaya may mga pagsubok tayong inaalaw. Pinapahintulutan ng Diyos. Amen? Dati nga po nung ako po ay hindi pa Kristiyano, inalaw ng Diyos na mag-suicide ako. Gusto kong patayin ni Satanas. Hindi naman ako namatay. Gusto kong mamatay, pero ayaw ng Diyos. Dahil haharap ako sa inyo. Magpapatotoo ako sa inyo na ang Diyos ay mabuti, nagmamahal, at makapangyarihan. Lahat ng tuhod ay luluhod, magsasabi na kay Jesus ay Diyos. Dumaan ang si Job sa season of testing. Pero, may season din naman ng blessing. Sabi mo sa katabi, may season ng blessing. May season of appearance. Ikukuha ka rin ng Diyos. Hindi lahat ay hirap. Sabi mo sa katabi, hindi lahat ay hirap. Kung kayo magsasaka, nabaha ngayon, nalugi. Aba, si Job, yung 7,000 tupa, ibinalik, naging 14 na tupa. Amen? Yung 3,000 kamelyo, naging 6,000. Yung 1,000 baka, naging 2,000 baka. Yung 500 asno, naging 1,000 asno. At yung namatay niya mga anak, ibinalik. 7 din. At 3 babae. At yung kalusugan niya, na puro pigsa, hirap na hirap siya, hindi niya makamot yung kanyang ulo kasi puro galis. Binigyan siya ng kalusugan. Nabuhay pa siya ng 140 years. Amen? Dumalang si Job sa season of testing. May season din naman ng blessing. May season din ng promotion. Baka ngayon, nasa season of testing ka muna. Amen? Ay, kailangan dumaan doon eh. Kasi baka pag nauna, season of blessing, baka magmalaki tayo eh. Baka magyabang tayo eh. So, pagka dumaan ka muna sa season of testing, ma-appreciate natin ang Diyos. Itong biyayang ito, dahil lang ito kay Lord. Amen? Na-appreciate natin siya. Ako nga, dati may sakit, pinagaling ako ni Lord. So, na-appreciate si Lord. Amen? Ako nga, dati ay patay na sana ako, pero nabuhay ako. Dahil kay Lord. Amen? Dahil sa biyaya niya. Amen? Ako noon, sagad na sagad. Wala na. Ubos yung aking kabuhayan. Said na said. Ngayon, dinoble.
So, pinapakilala mo na sa Jesus. Yun ang purpose. Sabi mo sa katabi, yun ang purpose. Pero bilang mga mananampalataya, kailangan din natin ma-discern kung ano yung bagyong dumarating sa atin. Sa Biblia kasi meron din namang tinatawag na may bagyo din naman po ng season of correction. Ano, may balance tayo. Sabi mo sa katabi, balance tayo. Amen. May bagyo din naman na itinatama tayo ng Diyos. Amen. Nasa Bible ba yan? Yung bagyuhang yan na itinatama tayo ng Diyos. Si Jonas. Taas nga po ang kamay ng kilala si Jonas. So maliwanag po na alam niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya ang iniuutos ng Diyos sa kanya. Amen? Alam niya ang puso ng Diyos. Pero bakit binagyo siya? Amen? Yung bagyong yon ay tinuturuan si Jonas na lumapit hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang lakas. Tinuturuan siya magpakumbaba at sumunod sa utos ng Diyos. Kaya sabi nga po rito, minsan, hahayaan ng Diyos ang mga tao ay mapunta sa hindi komportableng sitwasyon para magpakumbaba at lumapit sa Diyos. Amen? Minsan dadalhin tayo dun sa hindi komportable. Kasi pagka komportable ang ating kalagayan, hindi na natin kailangan ng Diyos eh. Kaya na natin eh. Amen? Hinayaan ng Diyos na makulong si Jonas sa tiyan ng isda para maging tama ang puso at matutong sumunod sa Kanya. Amen? Kung hindi makakompronta si Jonas ng Diyos, kung hindi siya makakulong sa tiyan ng isda, malayo mararating niya eh. Patakas siya eh. Sabihin mo sa iyong katabi, patakas. Hindi mo mapipigilan yun. Ang taong patakas, hindi mapipigilan eh. Amen? Pero hinayaang makulong siya ng Diyos at yan ng isda para matama ang kanyang puso at matutong sumunod sa Diyos. Marami na nagpatotoo na galing sa bilangguan na doon nila tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami na pong nagpatotoo. Hinayaan ng Diyos na makulong sila. Amen? Na yung kulungan, hindi parusa ng Diyos, kundi doon sila kakatagpuin ng Diyos. Amen? Hello? Kaya, sa batas po ng Republika ng Pilipinas, okay lang makulong kung may ginawang paglabag sa batas. Huwag lamang papatayin. Amen? Kasi, pag pinatay mo ang tao, ay hindi mo na siya binigyan ng pagkakataong makapagbalik loob at makapagsisi. Kasi sinasabi naman ng Biblia na wala naman perfectong tao eh. Ang sabi sa Roma 3:10-23, lahat ay nagkasala. Amen? Minsan nga yung humahatol pa ang makasalanan eh. Amen? Hello? Kaya yung pong ako bilang pastor, sa akin okay yung makulong ang tao. Kung yun ang magiging daan para magpakumbaba siya at lumapit siya sa Diyos. Pero yung patayin, hindi po puso ng Diyos yan. Hindi po puso ng Diyos. Amen? At tandaan po natin, ang nagsasabi ay Biblia. Na si Satanas ay pumarito sa lupa para pumatay. So, espiritu ni Satanas yun. Pumatay, magnakaw. Espiritu ni Satanas yun. Mawasak. Amen? Pero kung si Satanas ay pumapatay si Jesus, bumubuhay. Amen? Binubuhay niya ang pangarap ng tao, binubuhay niya ang pag-asa. Kahit yung alibugang anak, makasalanan, iniintay ng ama na magbalik loob. Hello?
puso ng Diyos yun eh. Tayo, dapat pinarusahan na tayo. Tandaan po natin, walang deserve sa atin. Walang qualified sa atin. Lahat tayo nagkasala. Yun ang sabi ng Biblia. Pero bakit naririto tayo? Pinatawad tayo ng Diyos. Binuhay tayo. Binuhay yung mga pangarap natin. Binuhay yung pag-asa. Ay kung pinatay mo ang tao, tinapos mo na. Nilampasan mo pa ang Diyos. Tusin mo, tao ka lang, papatay ka. Pero yun namang mga pumatay, kung magsisisi naman sila, papatawarin sila ng Diyos. Pero yung, nakapatay ka na nga, hindi ka pa nagsisisi. Aba, maliwanag kung saan ka pupunta. Sabi dun sa Pahayag 21 verse 8, talaga impyerno. Kasi kaya nga hindi pa bumabalik ang Panginoon, sabi po sa 2 Peter 3:9, binibigyan niya ang mga tao ng pagkakataon makapagbalik loob at makapagsisi. Kaya kung napakaraming kaso, makulong. Amen? Tapos sa kulungan, tanggapin niya si Jesus. Kahit siya'y nakakulong, malaya ang spirito niya. Malaya ang puso niya. Ang dami po eh. Ang dami pong galing sa kulungan na tumanggap sa Panginoon. Nabago po ang buhay nila. Hindi mabago ng tao eh. Hindi kaya ng tao eh. May impluwensya eh. Amen? Ngayon, kung minsan i-allow ng Diyos yun, makikita niya, wala pala magagawa ang pera ko. Wala pala magagawa ang connection ko. Diyos na itong kalabang ko. Amen? Kaya, Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon. So, kahit siya'y nakakulong, ligtas naman ang kaluluwa niya. Amen? Parang yung criminal doon sa krus. Sabi niya sa Panginoon Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Naligtas yung kanyang kaluluwa. Amen? Alam niyo po, kaya nga, bilang nangangaral ng mabuting balita, ang ipinapangaral natin, purong salita ng Diyos. Kasi ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa tao na may pag-asa, pwedeng magbagong buhay, pwedeng bumawi, pwedeng bumangon. Amen? Hello? Tanungin niyo ako, ano bang pagkakaiba ni Jonas at saka ng Diyos? Si Jonas po, judgmental. Amen? Pero ang Diyos mahabagin. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng background. Ito po ay ayon sa mga Bible scholar. Ang dahilan talaga, kaya tumakas si Jonas, kaya ayaw niyang pumunta sa Ninive para mangaral. Ang totoong dahilan po noon, alam ni Jonas na patatawarin ng Diyos ang taga Ninive pag nagsisi, pagka nagbalik loob, dahil alam niya ang Diyos ay mahabagin. Amen? Si Jonas po, ang totoong puso ni Jonas, kasi ito po Ninive, ito po yung capital ng Assyrian. Ano ho? At ito pong Assyrian, ito po ay mortal na kalaban ng bayan ng Diyos. Ano ho? Ng Israel. At ayon po sa mga Bible scholar, ang Ninive, brutal po silang pumatay ng kalaban. Pinupugutan po nila ang ulo, tapos ay binabalatan nila ng buhay, sinasabit sa mga pader yung pong balat. At ang mga ninuno ni Jonas, sila yung pumatay. Amen? So, napakahirap ng mangangaral ka na may galit ka sa puso. Amen? Para bang may paghihiganti si Jonas eh. Kaya, tatakas na lang ako. Pero, kailangan komprontahin siya ng Diyos. Kailangan makulong muna siya sa tiyan ng isda. At alam niyo po ba, nung sa Jonas chapter 2 verse 9, nung malalagot na ang hininga ni Jonas,
Ang sabi po ni Jonas, Lord, susunod na po ako sa inyo. Ako po'y magpapasalamat. Nung makita ng Diyos yung puso ni Jonas na tama na, kinausap ng Diyos yung isda, iniluwa siya sa dalampasigan. At nangaral siya sa Ninibe. Nung siya'y mangaral, grabe, nagsisi po yung hari. Nagsisi yung hari, yung 120,000 people, nag-ayuno, nanalangin, humingi ng tawad sa Diyos. At hindi itinuloy ng Diyos yung paglapastangan sa kanila. Bakit? Ang Diyos po'y mapagpatawad, mahabagin. Hindi siya kagaya ni Jonas. Ang tao, judgmental eh. Amen? Di ba pag mayroon tayong kinagagalitan tao, sana mamatay na yan. Sana tamaan niya ng kidlat. Di ba ganun po yung tao? Lalo na po yung walang relasyon kay Kristo. Para bang nananalangin ka para mapahamak ng iyong kapwa. Ayaw po ng Diyos yun. Sabihin mo sa katabi, ayaw ng Diyos yun. Ang prinsipyo ng Diyos, mahalin niya yung kaaway. Sabi sa Mateo 5:44 mahalin mo ang kaaway. Amen. Ang hirap gawin, di ba? No? Pero yun ang gusto po ng Diyos atin. Hello? Nasa Bible ba yan? Tanungin niyo po ako, nasa Bible ba yan? Basahin natin, Ezekiel 33, verse 11. Amen? Nagli-lecture po tayo ngayong umaga. No? Sabi po rito sa Ezekiel 33:11. Sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamatay. Ayaw po ng Diyos na may mamatay. Amen? Sino tayong tao na papatay? Sino tayong tao na gusto natin mamatay yung ating kapwa? Maliwanag. Hindi siya nasisiyahan na ang sino may mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Mismong ang Diyos, ayaw niyang may mamamatay na tao. Pero si Jonas, maraming tao gusto mamatay yung kanilang kaaway. Amen? Hello? May natututunan po ba tayo? Kaya kung po ako tatanungin nyo, makulong lang. Kasi nga, si Jonas nakakulong sa tiyan ng isda. Doon na bago ang puso niya eh. Pero alam niyo po, hindi pa huli yan. Sabihin mo siyang katabi, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli yan. Pagka binasa niyo po yung Jonas, nangaral na si Jonas. Nangaral na po siya. At nagsisi na ang hari. Lahat. Naligtas sila. May tampo pa si Jonas. At parang desperate siya. Talagang gusto niya mamatay yung kaaway niya eh. Amen? At sa matinding pagod ay napaluhod sa isang lugar si Jonas. Napagod na ang isip at gusto niya mamatay. Desperado. Kasi pinatawad ng Diyos eh. Pinatawad ng Diyos yung Ninibe eh. Di ba? Kaya mali pong puso yung nakita natin na halimbawa yung kaaway mo, kalaban mo, eh pinatawad ng Diyos. Tapos ikaw pa yung galit. Para si Jonas pa ang galit eh. Amen? Sabi ni Jonas, mahigi pa, mamatay na lang ako. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos kay Jonas? Ginawa ng Diyos, nagpatubo po ng halaman. At yung halaman na yon, nung makanlungan si Jonas, nasihan si Jonas. Para bang na-comfort. Ang ginawa ngayon ng Diyos, nung ma-comfort si Jonas, pinakain niya sa uod yung halaman. Pinasikat niya matinding sikat ng araw. Namatay po yung halaman. Ngayon nalungkot po si Jonas. Sabi po ng Diyos kay Jonas, kita mo, yung halamang iyan ay kusang tumubo sa iyong tabi, nasiyahan ka, nung makanlungan ka, at nung mamatay, nalungkot ka. Gaano pa kaya akong Diyos ang hindi malungkot kung mapapahama ko yung 120,000 people sa Ninibe? O di ba ang Diyos mahabagin? Amen? Bakit? Tayo naman, iba lang ang pinagdaanan natin sa buhay. Hindi naman talaga tayo karapat-dapat eh. Kaya dapat, compassion. Sabihin mo siyang katabi, compassion. Para po tayo makapag-ibanghelyo kasi ang mga nangyayari po ngayon, yung mga earthquake, mga bagyong yan, nasa Bible talaga yan sa Mateo 24.
At hanggat hindi po na ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako, hindi pa babalik ang Panginoon. At yung 2 Peter 3:9, binibigyan niya ang lahat ng tao magbalik loob sa Diyos. Sayang naman na marangya ka nga dito sa mundo, ang buhay mo, impyerno naman ang punta. Di ba? So, kailangan tayo po ay humayo. Sabi mo sa katabi, kailangan mag-share ka ng gospel. Kasi maraming tao ang mapapahamak, malawak ang daan, maluwang ang pintuan patungo sa kapahamakan. Amen. Yung papunta naman sa langit ay makipot, kakaunti. Amen. Hello. Kaya double time. Sabi mo sa katabi, double time. Mag-share tayo po ng gospel. Palakapan po natin ang Panginoon. Amen. At ang Diyos naman po ay hindi nagko-condemn eh. Malapit po ang habag ng Diyos sa mga taong nagpapakumbaba eh. Marunong umamin, di ba? Marahil ngayon may nakikinig dito sa tahanan, sa ibang bansa. At pagod ka na, gusto mong magbagong buhay. Alam niyo po, sabi po rito, sa quote na ito. Ayan, anak nandyan yan. Sabi diyan, yan. Ang pusong hindi marunong umamin ay pusong malayo sa habag ng Diyos. Amen. Ang pusong hindi marunong umamin, malayo po sa habag ng Diyos yan. Amen? The more na dinidenied mo ang katotohanan, the more na namumuhay ka sa kasinungalingan. Amen? Ang sabi po sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit, kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Di ba? So, ang pusong hindi marunong umamin ay pusong malayo sa habag ng Diyos. Pero, kahahabagan ng Diyos yung nagbabalik loob at nagsisisi. Yun po ang sabi. Hindi po kami sabi, Kawikaan 18:13. Kasi, lantad po lahat sa Diyos. Nasa Bible ba yan, yung lantad? Aba, opo. Sabi po rito sa Hebreo 4:13. Sabi rito sa Hebreo 4:13, marahil yung ginagawa mo ng lihim, hindi alam nung katabi mo, hindi alam ng pamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak. Pero may Diyos na nakakaalam. I-take note nyo po ito. Hebreo 4:13. Sabi po rito sa Hebreo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo mananagot. Ayaw na ayaw ng Diyos na may inaalagaan tayong kasalanan hanggat maaga pa. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hanggat maaga pa. Amen? Kasi hindi natin alam panahon. Kasi totoo naman yung, naalala ko, nabanggit ni Kuya Joey yun eh. Yung pagka naghihingalo ka na. Sigurado ka na pag naghihingalo na ang tao, sigurado na hihingit-hihingi ka ng tawad at magpapatawad ka. Amen? Hello? Kasi nga po, ang tao ay marupok. No? Madaling makalimot. Sana naman po yung narinig natin ngayong umaga, huwag natin itong makalimutan. Kasi nga ang tao marupok. Ngayon, napakinggan natin bukas, kaya sariwa pa sa isip natin. Tama po yung kanta ni Rico J. Puno eh. Ang tao'y marupok, kay daling lumimot sa Diyos. Amen? Hindi, totoo po yan eh. Subukan nyo po ngayon, sariwa ang salita ng Diyos. August 3, 2025. Sana tumatak po ito. Hindi lamang po dito, sa mga nakikinig. Ang magbibinipisyo po tayo. Purity brings revival. Gusto po ba natin pagpalain? Malinis sa puso. Simple. Amen?
Wala kang sinasagasaan. Tao. Amen? Wala kang inaargabyadong tao. Amen? Malinis sa puso. Pastor, kabanalan na naman tinuturo. Aba, ang Diyos po ay banal eh. Alam niyo po ba, ang Diyos naman lagi niyo narinig sa akin, mabiyaya, grace. Pero, pagbabalik ng Panginoon Jesus, judgment na po ang dating niya. Judge na po yung daladala niya. Hahatulan na tayo. Di hanggat maaga. Amen. Kagaya tayo ng 5 dalagang matatalino, nagbabantay. May extra oil. Amen? Puspos ng banal na espiritu. Laging presence of mind. Laging, ang focus ay nasa katwiran ng Diyos. Amen? May disiplina. May pagtitiis. May mga isasakripisyo tayo. May mga lugar na hindi ka dapat pumunta doon. Amen? Kasi alam mo, magkakasala ka. Kasama ang disiplina. Hello? Kailangan marunong tayong mag-no. Learn to say no. Dahil alam mo mali, hindi pwede. Magalit ka na sa akin. Mali eh. Kasi, madadagdagan pa. Yung maliit na pagkakamali, madadagdagan pa pagka pinatulan mo. Amen? Ikaw, pinakita mo. Ba, mali yan. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon eh. Kaya mahalaga po yung discernment spirit. No? Kailangan ma-discern natin. Ito pang bagyong ito ay season of testing. Ito pang bagyong naranasan ko, season of correction. Ito ba'y kagaya ni Job? Na season of testing lang ito, pero alam ko, gagawin pa rin ng Diyos. Dudublihin niya. Ito ba ay season of correction? Kagaya ni Jonas. May mali pa pala sa puso ko. Mapaghiganti pa pala ako. Amen? Mali pa ang motibo ng puso ko. Kailangan mabasag ito. Amen? Yung mga broken people, yan yung bagbag na espiritu. Yung bagbag na espiritu, magagamit tayo ng Diyos. Kasi yung bagbag na espiritu, kaya mong umunawa, kaya mong magpasensya, kaya mong magpatawad. Amen? Hello? Kasi nasa mundo pa tayong ito, imperfect ang mundong ito. Sa eskwelahan na lang, hindi lahat ng kaklase mo ay matutuwa ka. Amen? Sa trabaho. Sa lahat. Minsan niya, sa pamilya pa. Di ba? Kamag-anak. So, nasa tayo ay daluyan. Amen? Sa grasya ng Diyos, daluyan tayo. Hindi na tayo pandagdag pa ng problema ng ating bansa. Amen? Pampabawas na tayo. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Grabe. Yung 1 point, solved na eh. Pero 3 lang naman to. No? Number 2, storm reveals God's immeasurable power. Yan. Di ba doon sabi doon sa verse 39, bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil! At sinabi sa alon, tumahimik ka! Tumigil nga ang hangin at tumihimik ang lawa. Amen. I-demonstrate ng Panginoong Jesus, siya ay omnipotent, makapangyarihan sa lahat. I-demonstrate niya sa mga alagad na omniscient, marunong siya sa lahat. I-demonstrate niya na siya ay omnipresent. Hindi siya natutulog. Kung doon sa literal naman natutulog siya, pero sa panahon natin ngayon, alam ng Diyos yung nangyayari sa atin. Amen? At tandaan po natin, gaano man kalakas ang bagyo, lilipas din yan. Huwag ka lamang susuko. Amen? Pangit man ang nangyayari sa ating buhay ngayon, gaganda din yan. Sabihin mo sa katabi, gaganda din yan. Basta magpatuloy lang tayong sumunod sa utos ng Diyos. Siyempre, yung ginawa ni Jesus, yung pagdidemonstrate niya, paano ba natin i-apply yon sa panahon natin ngayon? Siyempre, kahit, tandaan niyo po,
ang kalaban natin ay hindi natural evil calamities lang. Halimbawa, yung mga bagyo, mga lindol, mga accident, natural evil calamities yan eh. Alam niyo po ba na meron din tayong kalabang supernatural evil calamities? Ito yung mga occultism. Hindi mo alam yan. Amen? Hindi mo alam yung ito po ay mga ipinapadala sa atin. Kaya kailangan discernment spirit eh. Kaya nga ako, pag nangangati yung katawan ko, nire-review ko po yan eh. Kung gawa man ito ng mga mangkukulam, o anumang espiritu ng demonyo. Ayan, alam ni ma'am eh. Ba't ito yung nangangati? Gawa ba ito ng manok? Minsan nga po noon, nangati po ako eh. Kating-kati yung katawan ko eh. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ni Mrs. Hindi, gawa ng manok ko yan. Kumakain naman ako ng manok. Nandun, sabihin, hindi matanggal. So, kailangan may discernment. Kailangan na, kasi may mga espiritu na may sakit na galing sa law of health. Kapabayaan natin. Law of health yun. Kapabayaan natin. Yung bang inaabuso natin yung katawan natin. Halimbawa, ikaw high blood na. Kain ka pa ng kain ng bulalo. At basta yung mga pagkain na bawal, sabi ng doktor, huwag kang kakain yan. Kasalanan mo yan. Ang tawag dyan, law of health. May mga sakit naman na gawa ng occultism. Totoo po yung witchcraft, totoo yung mga satanism. Yan ay mga ipinapadalang espiritu. Baka may manika nga na tinuturo ka pala. Kaya ako po pagka ako po'y nangangate, dinidiscern ko. Ito ba'y galing sa law of health? Baka nga manok. Sobrang manok. O gawa ito ng kaaway. Pero alam niyo po, ang sabi sa Marcos 16, 17, 18, lahat ng sumampalataya, pakibalik anak doon sa, ayan. Hindi doon sa kwan. Paano natin i-apply? Yan. Yan. So, sabi doon sa Marcos 16, 17, 18, lahat ng sumampalataya sa pangalan ng Jesus, pagpapalaya sila ng demonyo. Amen? So, kapag yung sakit natin ay galing sa kaawayan, kailangan laan natin yung Santiago 4:7. Pasahop ka sa Diyos, salansakin mo ang dyablo. Kagaya po yung mga katipo sa katawan ko. Sabi ko, Lord, kung ito'y padala ng kaaway, balutin ako ng dugo ni Jesus. Hugasan ako ng dugo ni Jesus. Kung ano mang ako'y may pagkukulang, patawarin niyo po ako. At sa oras na ito, ano mang itinanim ng kaaway sa katawan kong ito, binubunot ko ito, pinapalayas ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen? Authority. Totoo po kasi balance tayo. Hindi po masama ang doktor. Hindi po masama ang mga gamot. Pero may mga sakit talaga na gawa po ng kaaway. Amen? Meron po. Totoo po yan. May mga sakit na inilalagay yung demonyo sa katawan natin. At ang susi lang dyan, gamitin natin yung pangalan ng Jesus. Pangalawa, yung blood of Jesus. Walang sagot si Satanas sa dugo ng Jesus. Ang sabi po doon sa Pahayag 12:11, nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Amen? Pangatlo na gamitin natin, Holy Spirit. Sabi sa 2 Corinthians 3:17, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. Kung nandyan Holy Spirit, may kalayaan. Amen? Mahirap naman po magturo sa inyo kung hindi ko naranasan. Marami na po akong bakbakan na naranasan. Pero awa ng Diyos, buhay pa ako. Marami na pong nagplano ang kaaway na patumbahin ako, pero nakatindig pa rin ako. Sa grasya ng Diyos, dahil sa panalangin nyo. Sabihin mo siyang katabi, dahil sa panalangin nyo. Ang prayer ko, Lord, napakahirap naman na mananalangin ako sa may sakit kung ako mismo may sakit. Diba? Hello? Bigyan mo naman ako ng lakas. At tandaan po natin, higit ang kapangyarihang ipinagkaloob sa atin ng Diyos kaysa kapangyarihan ng mundong ito. Kaya nga po, may papayo ko po sa inyo, kung kayo po may mga sakit, much better sa doktor na lang kayo pumunta.
Pero pwede kayo magpa-pray pagkakilala nyo po yung magpe-pray sa inyo. Yung i-exercise po itong tatlong ito. At alam nyo yung buhay ng tao. Kung nakikita naman ninyo na lingkod ng Diyos, na sumusunod siya kalooban ng Diyos, pagpa-pray kayo. Pero kung magpapahilot lang kayo kung kanino, huwag na po kayo magpahilot. Baka lumala pa ang sakit nyo. Amen? So, mahalaga po natin alam ito. Ano ho? Ito po ay tinuturo ko kasi ang buhay Kristiyano, ito po ay digmaan. Amen? Kailangan nag-ooperate sa atin yung discernment spirit, Holy Spirit. Pagka-close tayo sa Holy Spirit, nadidiscern po natin yan. Amen? Hello? Hindi po lahat ng pumapasok sa church Kristiyano. Pero mahal ng Diyos yan. Gusto ng Diyos dumaya, nahahabag ang Diyos. Day by day, paglalaw, lalaya din yung mga tao. Kasi ang church ay hospital. Ang church ay ginawa ng Diyos. Si Jesus ang founder ng church para ang mga tao tulungang makalaya. Ang sabi po sa Lucas 4:18, sabi po ng Panginoon Jesus, pinuspos ako ng Espiritu ng Diyos upang sabihin sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita. Amen? Upang bigyan ng kaluwagan ang mga sinisiil. Yun po yung i-demonstrate ni Jesus sa mga alagad. Kung sino siya. Yung authority na meron siya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito naman hindi bago yan. Gusto ko lang kayo maging mandirigma. Sabi mo sa katabi, gusto lang ni Pastor maging mandirigma ka. Hindi yung puro salaglaan tayo ng salag. Amen? Hindi defensive laan tayo. Kung sa militar, hindi ka pwedeng kalaan ng salo ng bala. Amen? Kailangan magpaputo ka rin. Sabi mo sa katabi, kailangan magpaputo ka rin. Di ba yung mga Marines, defensive yan. Offensive. Hindi nila hahayaan makapasok yung kaaway. Babakbakan nila yan. Amen? Abit mo, hintayin pang makapasok yung kaaway. Di bakbakan mo na. Ano ba yon sa spiritual? Umaga pa lang. Nakaluhod ko na, Lord, pinupuri kita, dinadakaila kita. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa pag-iingat nyo sa aking buhay, sa aking pamilya. At balutin nyo ng dugo. Kung nagkakamali man aking pamilya, patawarin nyo. Balutin nyo ng dugo ni Jesus. At ngayong umaga, lahat ng aksidente sa kuna, sinasaway ko sa aking pamilya sa pangalan ni Jesus. At ano man mga inihasik ng kaaway sa aking pamilya, laya sa pangalan ni Jesus. Hindi sila makakaporma. Amen? Kasi higit po yung kapangyarihan nasa sa atin. Kung hindi tayo ganito, baka talban tayo. Amen? Kaya nga napaka-importante ng purity. Ang kinatatakutan ni Satanas, malinis ka. Amen? Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Hello? Amen? Kaya, alam niyo po, marami na sa Biblia na istorya na nasulat para tularan natin yung kanilang faith. Pag pinag-uusapan si David, sino ba nasa isip natin? Si Goliath. Pag pinag-uusapan si Daniel, ano ba nasa isip natin? Lion dance, kulungan ng leon. Pag pinag-uusapan natin si Moises, ano ba naalala natin? Red Sea. Pag pinag-uusapan natin si Shadrach, Meshach, Abednego, ano ba naalala natin? Fire furnace. Amen? Yung pugo ng apoy. At pag pinag-uusapan natin si Jesus, ano naalala natin? Cross and Calvary. Hello? Dagdag page yan. Dagdag encourage. Na itong mga lingkod ng Diyos ito nagtagumpay dahil kasama nila ang Diyos. Ganon din tayo sa panahon natin. Amen? Hello? Kailangan na hindi lang tayo mabait. May sabi mo sa katabi, hindi lang tayo mabait. Kailangan mandirigma ka rin. Amen? Hello? Mabait na nakikibaka. Kaya nga maraming na-i-scam eh. Amen? Kasi sa sobrang bait, hindi siya marunong magno. Yung kausap pala niya, niloloko na siya. Amen? Hello? Kaya kailangan nag-ooperate yung discernment spirit. Hindi po masamang learn to say no. Pag alam mong mali, no. Hindi pwede. Sabi po sa 1 Timothy chapter 5, verse 22, huwag nating hayaang madungisan ng kasalanan ang ating buhay. Amen?
Nung araw, galing na tayo dun eh. Kahit lasing na lasing ka. Dahil kaibigan mo, kumpare mo, yung nag-aalok sa iyo, hindi mo mapaindihan eh. Kasi takot ka. Baka mapulaan ka ng kumpare mo, kaibigan mo. Pero hindi ka kayang iligtas ng kaibigan mo at kumpare. Siyat ka pa rin kahit lango ka na. Amen? So mahal ko po yung ako po yung dati ring may bisyo. Tinuturo ko lang na may pagkakataon pang bumawi, bumangon. Ganun po ako dati. Kahit anong lasing ko na, pagka yung nag-alok sa akin, kaibigan ko, hindi ko mapaindihan eh. Sige, pare. Amen? Shot. Amen? Ikaw naman ang napapahamak. Mahaba pa yung babagtasin natin. No? Tayo po yung nagtuturuan. Minsan nakakasakitan tayo. Normal lang yan. Mahalaga mabago. Sabihin mo sa katabi, mahalaga mabago. Kaysa patatabayin lang ang puso natin, hindi naman tayo nabago. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Nagsasalita tayo ng katotohanan sa diwa po ng pag-ibig. Mahal ko po kayo, mahal ko po yung mga nakikinig. Sapagkat hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Kung dumating ang Panginoon. Amen? Handa po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Panghuli na! Ako. Grabe. Sabi mo siyang katabi, grabe. Sabi po dito sa panghuli, storm urge you to come to Jesus. So yun daw bagyo ay nagtutulak para lumapit tayo kay Jesus. Amen? Ulitin ko ulit yung verse 38. Ang bagyo inaalaw ng Diyos para lumapit tayo sa Panginoon Jesus. Sabi po doon sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, bali wala ba sa inyo kung mapapahama kami? Pumunta sila intentional. Sabi mo sa katabi, intentional. Lumapit sila kay Jesus. Alam niyo po, kaya may bagyo, gusto po ng Diyos, lumapit po tayo sa Kanya. Amen? Pakita na wala tayong magagawa. Sabi nga po rito, ang bagyo ay hindi parusa ng Diyos. Ito'y panawag pansin lamang ng isang mapagmahal na Diyos. Ang Diyos ay hindi galit sa atin. Siya'y nahuhumaling sa atin at gagawin niya ang lahat para tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? So, hindi po parusa ng Diyos yung bagyo. Panawag pansin niya ng mapagmahal na Diyos. Bakit gusto ng Panginoong Jesus lumapit sa Kanya ang mga tao sa panahon ng bagyo? Amen? Binanggit ko po yan kanina. Una, ang mga tao ay madaling makalimot. Pangalawa, ang mga tao ay madaling madistract. Ang mga tao ay madaling mawala sa focus. Totoo po yan. Sa social media, grabe. Pagka hindi po tayo naging maingat, hindi mo nararamdaman, galit ka na dun sa taong pinapakinggan mo. Amen? Hello? Diba? So, nalimutan na natin yung mga salita ng Diyos na iniimbak sa ating puso. Hello? Nadidistract na tayo. Alam niyo po kahinaan ng tao ngayon, makakalimutin. Amen? Kagaya po ng mga alagad, nakita na po ng mga alagad yung himala Grabe, nakita na po ng mga alagad, grabe, mga may sakit na pinagaling ni Jesus, yung mga demonyo na pinalayas ni Jesus, yung pong patay na nabuhay, merong nasa kama, yung anak ni Jairo, binuhay ni Jesus, merong nasa kabaong, yung anak po ng babaeng balo, na binata, binuhay ni Jesus, merong nasa libingan, na si Lazaro, binuhay ni Jesus, nakita po yun ng mga alagad. Pero bakit itong tagpong ito, sa kabila na nakakita na sila ng supernatural, nalimutan nila ito. Amen? Kaya nga ang tao makakalimutin. Sabi mo sa katabi, nalilimutan. Nalimutan. Dati nga, nasa bingit na tayo ng kamatayan. Iniligtas tayo ng Diyos. Nung bata ka pa. Amen? Ang dami mo nang nalampasang sakit, pagsubok. Minsan nalilimutan natin yun Hello? Ang tao po madaling makalimot. Kagaya po ng mga alagad, kagaya din natin yan. Yung mga himalang napakarami na. Minsan nalilimutan natin.
So, pinapakita raang dito na mga alagad, limitado. Amen? Alam niyo po sa Biblia, hindi lang naman ang mga alagad eh. Kahit si David po merong 3 bagay na hindi niya kinakalimutan sa Diyos. Gusto niyo po ba malaman? Na hindi ito ang maraming bagay tayo na ginawa ang Diyos sa atin na hindi natin dapat makalimutan. Pero may bibigay po ako sa inyong 3 na ginawa po ni David. Una po ay mga bagay na hindi natin dapat makalimutan tulad ng ginawa ni David. Nakalagay po ito dito po basahin ko muna ito para mabilis. Dito tayo magtatapos. Sabi po rito ni David sa 103, awit 103, verse 2 to 5. Si Yahweh ay papupurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan ang mabubuting niyang gawa. Sabi po ni David, huwag niyong kakaligtaan yung mabubuting gawa ng Diyos. Sabi niya, una, verse 3, ang lahat kong kasalanan siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyan lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig at habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Ano po yung 3 bagay na hindi kinakalimutang ipagpasalamat ni David? Pagpapatawad ng Diyos. Amen? Pagpapatawad. Sabi mo sa katabi, pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi doon sa verse 3, ang lahat kung kasalanan siya nagpapatawad. Amen? Alam niyo po, ikot ko po ito. Ang pinakamahalagang biyaya ay hindi pera o posisyon, kundi kapatawaran ng kasalanan. Hindi ko po sinasabi na masama ang pera. Kailangan po natin ng pera. O kung tayo naman ay ilagay ng Diyos sa posisyon para magamit tayo ng Diyos, hindi po masama yan. Pero ang pinakamahalaga sa buhay natin ay kapatawaran ng ating kasalanan. Ano sabi sa Marcos 8:36? Makamtan man ng tao ang kayamanan sa buong mundo. Kung mapapahamak naman ang kaysa sa inyong kaluluwa, walang kabuluhan. Kaya si David sabi niya, ang Diyos ang nagpatawad sa akin. Yun po yung na dapat natin pasalamatan, yung pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, pagliligtas. Grabe, naligtas ka. Hindi tayo karapat-dapat, di ba? Sabi ni David doon sa verse 4, sa bigit ng kamatayan, ako'y inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Grabe. Dapat patay na tayo. Dapat walang direksyon ng buhay natin para tayong tupang ligaw. Grabe, niligtas tayo ng Diyos. At pangatlo, yung sabi niya sa verse 5. Sabi niya doon sa verse 5, sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan. Habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Ang pinagpapasalamat po ni David, yung pagpapalakas. Tayo, di ba? Tusin mo, ang daming bagyo, buhay na buhay ka. Amen? Humihinga ka, lumalakad ka, nakakakita ka, nakakarinig ka, nakakalasa ka. Yun ang pinagpapasalamat ni David, pagpapalakas at pagiging satisfied. Ibig sabihin ng satisfied, may kasiyahan. Amen? May kasiyahan sa buhay. Ano ba hinahanap mo? Sabi mo sa katabi, ano pa bang hinahanap mo? Amen? Hello? Kapiling mo yung pamilya mo, nag-aaral ka. Di ba? Amen? Sabi po rito, may ikoko tayo dito. Maaaring ang isang tao ay may karangyaan sa buhay. Ngunit hungkag ang kaluluwa. Ngunit ang isang taong busog sa Diyos, siya'y payapa, matatag, at masigla. Yun po yung pinagpapasalamat ni David. Yung kasiyahan niya sa Diyos. Amen? Yung kalakasang ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Ano ho? At lumapit tayo sa Diyos. Ano ho? Yun ang pangatlo. Kaya may bagyo. Sabi po rito sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng nahihirapan at nabibigat ang lupa sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen? So, yun naman po, yung mensahe ng bagyo. Revelation ng bagyo. Yung 3. Storm reveals the condition of man's heart. Inihahayag niya yung totoo nating katayuan. Kaya may bagyo. Pangalawa po, storm reveals God's immeasurable power. Amen? Inihahayag po niya yung kanyang kapangyarihan. Amen? At pangatlo po ay storm urge you to come to Jesus. Itinutulak. Kaya may bagyo. Tinutulak tayo lumapit sa Kanya. Amen? Tinutulak tayo na magpakumbaba po sa Kanya.
Hello. Kaya yun lamang po. At palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Ano ho? Tayo po tumayo sa umaga pong ito. Ama, salamat po Diyos dahil alam namin na hindi man kami karapat-dapat sa inyong biyaya at grasya. Pero salamat sa pagtuturo niyo po sa amin. Salamat sa mensahe ng bagyo sa aming buhay na inihahayag nito ang totoo naming kalagayan. Pero merong season of testing, may season of appearance, may season of blessing. At inihahayag din po nito ang pagiging makapangyarihan mo dahil kayo Diyos na omnipotent, omniscient, omnipresent. At laging gusto nyo lumapit kami sa inyo. Sapagkat ang kapahingahan laan po ng aming kaluluwa ay sa inyo. Salamat nakarating kami sa lugar na ito, maging mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Kami po nagpapakumbaba at kagaya ni David, hindi namin kakalimutang pasalamatan ng pagpapatawad niyo po sa aming buhay. Hindi namin kakalimutan yan yung pagpapatawad niyo sa aming buhay. Yung pagliligtas niyo po sa aming buhay, hindi po namin kinakalimutan yan. Yung po amang pagpapalakas niyo at pagbibigay niyo po ng kasiyahan, kakontentuhan, satisfaction sa aming buhay. Ginawa di karapat-dapat pagkukulan ng habag at wakas mong pagsinta. Gawin po natin itong panalangin sa ating buhay habang walang kakayanan, masumpian ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan ay di nabahiran ang kabanalan, walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, gawin natin itong panalangin. Ang Panginoon Jesus po ay nagmamahal sa lahat ng tao. Gusto po niya lumapit sa Kanya, sa Kanyang habag at grasya. Gusto niya tayong patawarin, iligtas, palaksin, bigyan ng satisfaction sa buhay. Kayo po mga nasa live stream, nasa ibang bansa, narito. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos hindi kagaya ni Jonas. Ang Diyos hindi kagaya ng tao. Siya'y mahabagin. Gusto niya ang tao ay maranasan niya ang kanyang habag at tawa at pagliligtas. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa akin. Taas po natin ating kamay. Gawin po natin itong panalangin. Ganyan po ang pagmamahal ng Diyos. Kagaya po ng ginawa niya sa Ninive. Kahit sukdulan ang kasamaan ng Ninive, pinatawad po ng Diyos. Iniligtas. Ayaw ng Diyos na may mapapahamak. Ayaw ng Diyos na may mamamatay. Ang gusto niya sa tao, magbagong buhay. Salamat o Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng pag-ibig. Yes. Salamat po aming Amang nasa langit. Kayo na lamang ang pag-ibig mo sa lahat ng tao. Ang sino man nagpapakumbaba sa inyo,
Lord, narinig nyo. Malapit ang habag mo sa mga taong nagpapakumbaba. Malapit ang awa mo sa mga taong sumusuko sa inyo. Kahabagan mo ang mga tao na nagbabalik loob sa inyo, O Diyos. Pinapalakas nyo ang mga tao na lumalapit po sa inyo. Binibigyan nyo po sila ng kapahingahan. Binibigyan nyo po ng direction ang buhay ng bawat isa. Ang Holy Spirit ang nagmamanifest sa buhay ng bawat isa. O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak. Yes. Kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sutulang biyaya mo. Yakap mo. Yes. Salamat po, Diyos, sa pagyakap mo sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, maging sa ibang bansa. Salamat sa pagmamahal mo sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata, sa ibang lahi. Nais mo na maligtas ang lahat. Salamat sa sakripisyo ng Panginoon Jesus, sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay. Salamat sa pagliligtas niyo sa amin. Salamat sa mga pagpapagaling niyo sa amin. Salamat sa pagpapalaya niyo po sa amin. Yes. Salamat sa kapayapaan na ibinibigay niyo po sa amin. Salamat sa mga answered prayer. Salamat, O Diyos, sa mga kabuhayang nawala sa mga kapatid ko. Ibabalik niyo po ito ng duble. Kagaya po ng ginawa niyo kay Job. O Diyos, salamat sa masaganang awa niyo. Dumadaan man kami sa season of testing. Maranasan din namin ang season of appearance, season of promotion, season of blessing. Salamat sa inyong biyaya. Buwan na ngayon ng Agosto. Mabilis ang araw, mabilis ang panahon. Marami mang nangyayari sa mundo. Pero ang relasyon namin sa inyong harapan, nananatili, sinasariwan nyo. O Diyos, dahil kami mga anak mo, nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Naging tagapagmana ng inyong kaharian. Tinatakan kami ng banal na Espiritu. Ngayon pong umaga, kung kayo po yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa o naririto, kung ngayon lang po kayo nakadalo sa lugar na ito, napakasagana po ng habag ng Diyos. Inalaw niya ang bagyo para matuto tayong lumapit sa Kanya. Inaalaw niya yung bagyo para tumibay ang ating pananampalataya. Ma-demonstrate ang Kanyang kapangyarihan. Inaalaw niya minsan ang bagyo para mag-next level tayo. Kung kayo po'y bago, sabihin niyo po, sumunod kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat. Dumaan man ako sa bagyo ng buhay. May natututunan ako sa inyo. Kaya ngayong umaga, inaamin ko po, wala akong magagawa kung ako'y hiwalay sa inyo. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas, hari na aking buhay. Salamat po na ngayong umaga, ako'y anak mo na. Ako na lang po mananalangin, Lord, sa mga tumanggap. Salamat na ang kanilang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Bless niyo sila. Narito man sila, nasa ibang probinsya man sila, nasa tahanan man sila, nasa ibang bansa. Salamat ang inyong mga salita ay direction ng aming buhay. Pagpalain niyo sila, makakita sila ng mga dadaluhang gawain na nagtuturo ng katotohanan tungkol sa pagliligtas ni Jesus.
O Diyos, bless niyo po sila at ang kanilang pamilya. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa. We declare, pinagpala niyo ang pamilya po namin. Ang mga tahanan ng bawat isa, sobrang blessed. Yung mga anak nila at apo, akit, lahat sila entablado, gaganda ang buhay. Lagi niyo silang iligtas sa anumang uri na aksidente, sakuna, trahedya, balutin sila ng dugo ni Jesus. Narito man sila sa Pilipinas, sa ibang bansa, at winawalang karapatan namin, mga natural evil calamities. Lahat ng salot at trahedya, be depart, be disconnected sa angkan at pamilya ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Yung mga may sakit, pinapagaling nyo sila, pinapalakas nyo sila. Kayo po ang Jehovah Rapha, the great physician. Ang kanilang katawan ay templo nyo. Right now, ngayong umaga, lumalakas sila by spoken word, kagaya ng opisyal. Ang sabi niya kay Jesus, kahit hindi ka pumunta sa bahay, sabihin mo lang, yung aking katulong ay gagaling. By spoken word, Lord, sinasalita namin ang kagalingan sa lahat na may karamdaman. By the stripe of Jesus, they were healed. Be healed, be free. In Jesus' name. Salamat, ingatan niyo po ang bawat isa. Walang sandata ng kampo ng kadiliman ang pwedeng gumapi sa bawat isa. Ang sabi po sa Isaiah 54 verse 17, kami ipagtatanggol nyo. Balutin ng dugo ni Jesus yung mga anghel nyo. Magbantay sa buhay ng bawat isa. Pinapahiran ko ng dugo ni Jesus sa mga tahanan ng bawat isa. Lord, ang tahanan ng bawat isa ay magiging kagaya ng tahanan ni Obed-Edom. Nandun po ang inyong presensya. Nandun yung pagmamahalan. House of power, house of purity. Lord, salamat po. Tulungan nyo kami na makalakad sa inyong kalooban. Langis ng kalinisan. Langis ng integridad. O Diyos, langis ng kababaan. O Diyos, langis ng karunungan. Ipahid niyo po sa aming buhay. Banal na Espiritu, siya ang mag-guide sa amin. Thank you po. At babangon yung kabuhayan ng bawat sa doble. Kagaya po ng ginawa nyo kay Job. Lahat ng nawala kay Job, ibinalik nyo doble. Ang kalusugan, lalakas kami, sisigla. Dahil kami po ay maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa season of testing. Salamat po sa season of correction. Salamat po sa season of blessing, promotion. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen.